Mga kakwento, sila ang mga mandirigmang magpapainit ng linggo nyo, lalo na dyan sa Pilipinas o pati na rin sa buong mundo. Ngayong araw ng linggo, February 2, 2025, Pinas time sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Amerika. Magsasalpukan ng mga superstar sa boxing para sa main event. Salpukan ng dalawang mga undefeated interim WBC Light Heavyweight Champion David Benavidez kontra yan sa WBA Light Heavyweight Champion na si David Morrell Jr. Para sa main event, WBC Featherweight World Champion na si Brandon the Heartbreaker Figueroa, dinipensahan niya ang kanyang korona kontra yan sa former Unified World Champion na si Stephen Fulton Jr. Para sa inabangan na rematch ng dalawa, ang Mexican star at former World Champion na si Isaac Pitbull Cruz harapin ang hard-charging contender na si Angel Fierro para sa 10 rounds All-Mexican Super Lightweight na digmaan. Lalaban din ang bata ni Floyd Mayweather Jr. na si Carmel Muton kontra yan kay Frank Zaldivar para sa 8-round lightweight battle. Narito naman ang kanilang tail of the tape. Benavidez kontra kay Morrell. Pareho silang mga undefeated, pero kung titingnan natin, ang kanilang kartada ay talagang mas labang itong si Benavidez pagdating sa dami ng mga digmaan na pinagdaanan. Kaya naman, experience-wise ay lamang dito itong si Benavidez. Pagdating naman sa knockout percentage ay halos magkatulad lang sila. At sa timbang naman ay pareho lang ang dalawa. Pagdating sa height ay may 1 inch lang ang lamang ni Benavidez. Pero pagdating sa reach ay mas lamang itong si Morrell ng 2.5 inches. Ang kanilang fighting stance naman ay magkasalungat. Si Benavidez ay orthodox, habang itong si Morrell naman ay southpaw o kalawete. Isang taon lang din na mas matanda itong si Benavidez kaysa kay Morrell. Ikaw kwento, sino para sa inyo ang magwawagi sa huli? Sino sa kanila ang mananatiling undefeated? Para sa co-main event naman para sa WBC Featherweight Crown ni Figueroa, ito ang pinakaabangan din ng lahat. Ng laban nila sa taong 2021 ay tinaguri ang isa sa pinaka-the-best sa mga laban. Ang dalawang mga mandirigma ay parang may isang talo. Lamang lang ng kaunti itong si Figueroa ng mga laban. Pero kung knockout percentage ng ating pagbabatayan ay napakalamang itong si Figueroa kaysa kay Fulton. Pagdating naman sa height, ay mas matangkad itong si Figueroa at nasa kanya rin ang reach advantage. Parehong mga orthodox, pero mas matanda itong si Fulton ng 2 mga taon kaysa kay Figueroa. Kaya naman, mahablutan kaya ni Fulton itong si Figueroa ng korona. Muli kay sweet revenge sa panalo para kay Figueroa. Para sa 10 rounds All-Mexican Super Lightweight duel naman, Pitbull Cruz kontra kay Angel Fierro. Lamang lang ng kaunting mga laban itong si Pitbull, pero mas lamang ng knockout percentage itong si Fierro kaysa kay Pitbull. Mas matangkad itong si Fierro ng 3 inches at nasa kanya rin ang reach advantage. Pero naman ang kanilang fighting stance na orthodox. Pero mas matanda itong si Fierro kaysa kay Pitbull. Si Pitbull ay mula pa ito sa talo. Isang malaking upset ang nangyari sa kanya, kaya ngayong laban niya ay may tuturing na redemption time para kay Pitbull. Makakabangon kaya itong si Pitbull? Huli kaya isang upset naman ang mangyayari. Mga kakwento, paki-comment mo naman sa baba ang mga pambato nyo na mananalo sa bawat matchup. Sige nga kakwento, tingnan natin kung lahat ng mga pambato ninyo ay talaga bang mananalo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Daniel Macagwapo, kay kakwentong Vince Villar, kay kakwentong Vin Miras, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.